Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good ba ang morning natin? Ba't pang-arang ang lamya ng... Amen! So dapat ay ginki. Na? Dapat tayo po excited dahil alam po natin ang Diyos natin na pinaglilingkurahan buhay. Amen po ba? So bago po ako pupunta sa ating mensahe ngayong umaga, ay mayroon po tayong tatlong first-timer. At gusto po nating i-request sila na tumayo. I-request ko po tumayo si Marybeth Ido. Marybeth. Yan doon po. Then, kasama niya ang kanyang anak, si Micah. Yun. Then, pagkatapos ay si Sanchez Pasiting. Ayun, po. Just remain standing lang po, no? And of course, yung ating second timer ngayon, si Denmark Martinez at saka si Jackie. Yun. Maraming salamat po, no? In behalf po ng Puji at Silmagad Toyokawa Outreach, kayo po ay malugod naming welcome sa umagang ito at isa pong kagalakan para sa amin na makasama kayo sa pagpuri sa ating Panginoon Sos. Ang aming dalangin, sana po hindi ito yung huli. Ito lang yung umpisa na makasama namin kayo sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos. So, once again, from the bottom of our hearts and from Toyokawa Outreach family, yun. So, maraming salamat, no? At sa ating second timer, maraming salamat din po. God bless you po. Amen. So, purihin po ang Panginoon ngayong umaga. And this is the second Sunday. At alam natin na patuloy natin na sineselebrate yung Resurrection Sunday. And today, ay dadalhin ko sa inyo po yung sinasabi natin na topic about because He lives. Ano nga ba ang, sino nakakaalala sa inyo ng awitin ito? Actually, may isang awitin, isang lumang awitin po ng pamagat ay because He lives. No? Actually, yung unang nun ay because He lives, I can face tomorrow. Ayun. Totoo ba yun? No? So anuman ang mga struggles natin, anuman ang mga challenges natin sa buhay natin, alam natin, kaya natin itong harapin because He lives. Amen. No? So, ang ating text po ay makikita po natin in Luke chapter 24, verse 1 to 7. At gusto ko pong sabay-sabay natin itong babasahin at muli request ko pong lahat na tayo tumayo. Luke 24, verse 1 to 7. Okay, so, ready, go. On the first day of the week, very early in the morning, the woman took the spices. They found the stones rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus Christ. While they were wondering about this, suddenly, two men in clothes that gleamed in their... But the men said, "Why do you look the living among the dead? 6, He is not here. He has risen. Remember how He told you while He was still in you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of the sinner, be crucified, and on the third day be raised." Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Lord God, for the great news that, Lord, Ikaw ay muling nabuhay. Ikaw ay hindi na natiling patay. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa buhay mo. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga sacrifices para sa amin. Salamat, Lord, sa magandang umaga na ito na kami, Lord, dapat magsaya. Kami, Lord, dapat ay magpabigay ng papuri sa iyo, Lord God. Dahil alam namin na ang Diyos namin ay buhay at hindi na natiling patay. Kaya, Lord, maraming salamat sa umagang ito. Ikaw, Lord, ang aming tinataas sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, we welcome you. Ikaw ang manguna sa amin. Ikaw ang magturo sa amin. At hayaan mo, Lord God, na mga katotohanan na ito ay hindi lang namin mabasa, hindi lang namin mapakikinggan, kundi ang mga katotohanan na ito, Lord God, ay siyang maging gabay namin
upang hindi kami madaya ng kalaban, kundi kami matuloy na manindigan kung ano po ang katotohanan at amin din ito ma-share sa iba, Lord God, upang hindi lang kami ang maligtas, mas marami pang tao, Lord God, at sila man ang mga tao na walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Ang mga taong naliligaw ay mapunta sa iyo, Lord God, at magkaroon ng tamang direksyon sa buhay. That's why, Holy Spirit, open our spiritual eyes, open our spiritual ears, so that, Lord, hindi masayang ang iyong mga salita. We rebuke the spirit of dumbness right now in the name of Jesus. Yung walang interes sa pakikinig, amin ito sinisira sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. And Lord, I pray, surround this place with your holy angels so that, Lord, no works of the devil will prosper in the lives of everyone, Lord, this morning. At uuwi kami, Lord, puno ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Ikaw po lang manguna, maging sa iyong lingkod, Lord, ngayong umaga. Without you, Lord God, we can do nothing. That's why we trust in you, Lord. Kami magtatagumpay dahil kasama ka namin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo makaupo muli, no? Hallelujah! No? So dapat tayo palaging buhay. Dapat tayo palaging masigla. No? Sabi nga, there are moments in life when everything feels uncertain. No? Actually, yung binasa natin kanina, ay nagdala po ito ng isang atmosphere sa kanilang time na ang kanilang nararamdaman takot. Kung iyong imagine, yung umaga na yun, nandun sila, nung sila ay pumunta doon sa libingan, at pagkatapos pagdating mo, yung isang, libingan na yon, makita natin, ito'y silyado. Tama ba? May sealed yun, no? Malaking bato. Hindi kayang igulong ng kahit na sinong babae lamang. Pero nagtaka sila, pagdating nila doon, bukas na ang lahat. No? Pagdating doon, nagtaka sila, wala na yung Jesus na alam nilang nilibing nila kahabi-gabi. O ng ilang araw, sabi no? Ibig sabihin, pag ikaw nandoon, hala. Ibig sabihin, pwede matakot ka. Tama pa ba? Saan na yun? Kapag mayroon kang nilibing, pagkatapos pagdating mo nawala, ay ibig sabihin, ang mamayani sa iyo, o mararamdaman mo, matatakot ka. O hindi kaya, tatakbo ka. Sabi natin, tatakbong unang puwet. Kasi sa sobrang takot. Can you imagine the situation in that moment? Ibig sabihin ay kung kayo nandoon ay hindi po madali. This is affair. Pwede rin na ma-identify sila na kasama ni Jesus at pwedeng sila ay parusahan. Kaya makita natin, even Peter, ang tapang, sabi niya, hindi pwede mangyari yan. Over my dead body. Ang tapang niya, no? Pero nung na-identify siya nung gabi, sabi niya, ito kasama din ni Jesus. Sabi niya, hindi ko po siya nakikilala. Yung tapang niya, napalitan ng takot. Kaya makita natin, pag ang mga bagay, sa totoo po, pag ang namayani sa atin ay takot, sa totoo, pati ating mga desisyon mali. No? Maraming desisyon natin, pag tayo takot, mali. Kasi namamayani sa atin. Pero makita natin, in that moment, no, makita natin, pati ang future nila, lahat ng bagay, uncertain. Hindi nila alam kung anong mayroon. No? When fear rises, hope fades, and the future seems unclear. Akala namin, yung darating na Diyos, tagapagligtas namin, maghahari sa amin. Tapos ngayon, patay siya. Hindi lang patay, nawawala pa. Nakita niyo yung kalagayan at that moment, no? At minsan dumarating sa buhay natin yon. Na minsan kahit anong kayod mo, anong trabaho mo, dumarating yung minsan yung takot. No? Minsan ang dumating noon ng COVID, ang daming takot dumating sa atin. Ang daming hindi makapagbiyahe. Tama po?
Nilockdown ang bawat bansa. Hindi lang bawat bansa. Bawat mga baryo, barangay, nilockdown. Hindi ka pwedeng mag-cross. Kahit na kamag-anak mo pupunta sa kabilang bayan, hindi po pwede. Kailangan humingi ka pa ng permit. Na-limit ang kilos ng tao. No? Akala natin walang ganon. Ibig sabihin, nagdala to sa atin ng uncertainty. Ano nga bang nangyayari sa mundo? At here comes, kailan lang, makita natin, nagkaroon ulit ng giyera. No? At maraming mga commodities, mga gasolina, krudo, nagsitasan. Around the world. Hindi lang sa isang bansa. No? Around the world. No? At ngayon, maging sa Pilipinas, still, no, mabigat no, ang kalagayan. At sabi ng iba, na pupwede na tumigil ang biyahe ng eroplano. Sino nakarinig ng mga ganung balita? Sabi ng mga ibang mga bansa, magbaon kayo ng gasolina nyo. Kasi wala na kami ibibigay sa gasolina, pabalik. Kasi kailangan din namin. Nakita nyo? At din yung may iba, mga gasolina, hindi rin magbinta. Ay, amin na muna to kasi wala kami. So, uncertain lahat ng mga nangyayari sa buhay. At maging sa ating mga ginagawa, kadalasan sa totoo naman, hindi natin alam ang bukas eh. We don't know about tomorrow. Maaaring ngayon, malakas tayo, but bukas wala. Kagabi po ay nasa Gamagori kami. At you know, habang nandoon kami sa yung isa nating kapatiran, no, ay pumanaw na po kahapon, no, ng madaling araw. And of course, this is a loss, no, para sa kanyang mga loved ones. At alam nyo, minsan yung dinala ko, pinag-pray ko rito. No, ay siya po ay pumanaw na kahapon ng, I think, 1 o'clock in the morning. So kagabi ay nag-umpisa po kami ng isang prayer doon, no. So nagkaroon tayo ng tinatawag na funeral service kagabi po, no. Dahil 3 days lang, so ibig sabihin mamaya last night na, and then bukas ay i-cremate na po siya, no. Kaya kagabi sinamantala kagad namin ng pagkakataon na kami makapunta doon. Alam mo, kung hindi ako magkamali, a year ago lang, ay may isa siyang nanay ng kanyang kaibigan, siyang nag-asikaso lahat. No, habang andun ako, pinakita sa akin ng Panginoon. Sabi niya, alam mo, last year, sabi ko, ikaw ang nag-aayos ng lahat nandito. Ngayon, ikaw naman ang inaayos. Ibig sabihin, ang buhay, uncertain. We don't know about tomorrow. No. Pwedeng ikaw ngayon, tumutulong ka sa iba. Bukas makalawa, baka ikaw naman tutulungan. Kaya, dumarating yung mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng takot. Na? Fear rises, hope fades, no? And future seems unclear. That's why we all face struggles. Sino dito walang struggles? Akala ko may tataas. Kasi lahat tayo may mga struggles. Magkakaiba nga lang ng label. Tama po, no? So, we all face struggles. Ano pa? Doubt. Ano pa? Challenges that test our faith. Totoo ba yan? No? Minsan, bakit Lord, kung saan pa ako sumunod sa iyo, tumamitis ko, Lord. Pero sabi nga namin, nung kahapon, nandun kami sa isang cell group, ang mga pagsubok ay hindi binibigay ng Lord para tayo manghina. Binibigay ito ng Lord upang tayo'y palakasin. Kung walang pagsubok, magiging lampa tayong Kristiyano. Kasi bawat pagsubok, doon natitis paano ka kumapit kay Lord. Hindi ka kakapit sa iyong sarili, kundi lalo kang kakapit kay God. Lord, wala naman akong magawa eh. But this is moment, Lord, sa'yo ako mga hawakan. No? So, nagbabago po yung atmosphere. Galing sa lakas mo, lumalapit ka kay God. At yun ang nais ng Panginoon. No? Na tayo po ay lalong lumapit
sa ating Panginoong Hesus sa panahon na tayo may pinagdadaanan. No? Because the Bible tells us that apart from God, we can do nothing. Kaya yung lalayo ka lalo kay Lord, mas lalo kang walang magagawa. At ang problema, nagiging open ka sa kalaban or sa diablo. Bakit? Wala ka sa kamay ng Lord eh. Alalahanin nyo, pag kayo ay nasa kamay ng Panginoon, ang protection ng Lord nandoon. Hanggang nasa kamay ka ng Lord. Ang problema, pag ikaw ang umalis. Sana, Pastor, pigilan ako ng Lord. Ang problema, may free will ka eh. May sariling desisyon ka sa buhay mo. Mananatili ka o hindi. Di ba last week, sabi nga natin, ang pag-ibig na binigay ng Lord, libre. Tatanggapin mo or i-deny mo. Depende sa'yo. Si Lord hindi namimilit. Kailangan kusang loob. Pero kung mahalin mo naman siya, kailangan buong puso. That's why the command is, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ibig sabihin, kabuuan ng buhay mo, dapat kay Lord lamang. Walang kalahati. Because half obedience is also disobedience. Hindi rin pwede na mainit ka pag Sunday, pag Lunes hanggang Biyernes, bahala na. Hindi pwede. Isusuka din ng Lord, kay ikaw naman ay lukewarm. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, pagsalud sa Lord. No? Ibig sabihin, stick dapat tayo doon. Because alam natin, challenges will come. At magiging safe ka lang kung ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Pero pag umalis ka, walang guarantee. And Satan can attack you anytime. Amen po? Wala tayong kalaban-laban. No? There's a challenges that test our faith and also shake our confidence. But we thank God, in the middle of all these situations natin, there is one powerful truth. Ano yon? Powerful truths that change everything, yun po ay ang isang katotohanan ng sabi, Jesus Christ is alive. Amen pa ba? Buhay ang ating Panginoon. Amen? So the resurrection is not just a celebration. Sabi ko nga palagi, no? It is a transformation. Because Christianity is not based on a dead founder. Kasi pag sinabing Christian, ibig sabihin, tayo po ay believers of Christ. No? So, hindi po patay ang nag-umpisa. No? But, Christianity is based on a living Savior. So, dapat baguhin natin, dapat ilagay natin sa ating mga isipan na hindi po patay ang ating Diyos. Siya po ay buhay. No? Kaya nga yung katotohanan, yung ating binasa kanina, yung nakita po ng mga kababaihan during that first day of the week, early in the morning, that the tomb is empty. Dahil sa kwento na yon, it changes everything. Ano ba ang mayroon talaga? No? Bakit po, ano po ang senaryo na mayroon on that Resurrection Sunday? So, titingnan natin. Una, sabi doon, the stone was rolled away. Ibig sabihin, nung tinanggal po yung bato na nakatakip doon sa libingan, that means that the barrier are removed. Tingnan nyo sa Luke 24 verse 2, sabi doon, they found the stone rolled away from the tomb. Ano ang mayroon doon sa pagkakataon na yon? Okay, tingnan natin. Sabi diyan, the stone was not rolled away for Jesus to come out. Hindi yon tinanggal o ipinagulong yung bato na yon, yung takip na yon, para si Jesus makalabas. Kasi ibig sabihin, kahit sarado yon, pwede siyang makalabas. Tama po ba?
He can do it. Hindi na kailangan buksan nyo. O, buksan mo, lalabas ako. Hindi ganun eh. Pero ang nandoon, nakakatotohanan, it was rolled away so people could see that He is no longer there. Ibig sabihin, yung kanyang sinabi, na ako ay accused, and in the 3 days, ako'y mabubuhay na muli, papatayin at ako'y mabubuhay na muli. Totoo! Hindi itinago. Ibinuksan para makita nila na yung Diyos na kanila kitang nailibing doon, buhay. You can see that, Timothy. Yung senaryo doon. Kaya pala yun nilalabas para yung barrier, para yung titingnan, Lord, andyan ka ba sa loob? Hindi na ganun eh. Hindi ka na kaya kumatok at tanungin mo, Lord, andyan ka ba sa loob? Okay ka ba? Hindi ganun eh. O, mas mahirap daw, sabi pastor, pag sumagot yung patay. O, nandito ako, natutulog pa. Parang hirap na. Ba't nakita natin yung sin binuksan na so that we can access? That means that barriers are removed. Impossibilities are overturned. Ibig sabihin yung sinasabi na, kaya ba talaga ng Diyos na mabuhay? Dahil sa Diyos, pangyayari na yon, napatunayan na ang Diyos na nangako, buhay magpakailanman. Kasi para sa atin, imposible. Pero para kay Lord, walang imposible. Amen. Because, sabi nga, God makes a way where there is no seems to be no way. Awit ata yun ah. Pero totoo naman yun eh. No? Hindi lang sa panahon ng mga Israelites, nakita natin, nung sila po ay na-corner, galing po silang Egypt, papuntang Promised Land, nung sila po na-corner doon sa may dagat, nakita natin, bundok sa kabila, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, andyan yung mga Egyptians, walang daan. But God makes a way. Amen po ba? Wow! So, ibig sabihin, mga kapatid, ano man pala ang inyong mga pinagdadaanan ngayon, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, Lord, wala na, tapos na ako. No. Because He lives, I can face tomorrow. That means, yung lahat ng mga iniisip mong imposible ay posible sa ating Panginoong Hesus. Sometimes in life, we face stones. Yung barriers, kagaya po ng kagaya ng mga problema, no? Kagaya po ng mga takot, kagaya po ng kasalanan, or impossible situations. But, ang pangako ng Panginoon, the same power that rolled away the stone is the same power works in your life. You believe that? Kung kaya nilang pagulungin yun, buksan ang lahat ng mga bagay na yun, ibig sabihin, kayang solusyonan ng Panginoon yung mga problema mo ngayong umaga na ito. Hallelujah! Amen! No? So, yun pala ang isang kadahilanan kung bakit yung bato na yun ay na-rolled away. Parang wala lang sa atin. But thanks God, because yung mga impossible things ay pwedeng mangyari. At ganun din sa ating buhay, pwede rin mangyari. Amen po ba? Lahat ng barriers, lahat ng sagabal, sa nais na gawin ng Panginoon sa buhay mo, wala nang imposible sa ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi lang po, the stone was rolled away, but nakita rin natin the tomb is empty. Nagpapatunay lamang na ang Diyos natin buhay. Ba't parang patay pa rin kayo? Ang Diyos ay buhay! Amen. Dapat ganun eh, no? Siyempre dapat excited tayo. Kasi yung ating pinaglilingkuran na Diyos buhay. Luke 24 verse 6, sabi diyan, He is not here. He is risen. So the empty tomb is the greatest evidence that Jesus is alive. No?
So anong mayroon? Sabi diyan, this is the truth. No grave could hold him. No power could stop him. And no enemy could defeat him. Yun po ang katotohanan. Kaya hindi ka na dapat matakot. Kasi hindi nila kayang hawakan ang Diyos natin. Siya ay mananagumpay. Kaya nga tayo, higit pa sa mananagumpay. Kung ang Diyos nagtagumpay, ibig sabihin, ikaw at ako, kaya mong paglabanan anuman ang mga challenges sa buhay mo na yung kinakaharap today. Hallelujah! No? Sabi nga nila, other religious leaders have graves, but Jesus' tomb is empty. No? So you are not serving as a memory. You are serving a living God, a living Lord, who hears your prayer and moves in your life today. Wow! Palakpakan natin, Panginoon! Hallelujah! Woo! Because of that empty tomb, wow, hindi ka dapat matakot. Dapat yung mukha mo nakasmile palagi. Nakasmile nga ba ang katabi mo ngayong umaga? O feeling niya ay pasan niya ang buong mundo? O kahit yung taga-drawing ay hindi kayang i-drawing yung mukha niya ngayon. Okay. Pero dapat pala na tayo po ay maging masaya. Amen po. No? Kaya sabi nila, dapat yung mukha mo, hindi mukhang Biyernes Santo. Dapat parang Easter Sunday. Because our God is alive. Amen! No? So, hindi lang po nakita natin na yung barriers tinanggal na. Hindi lang yung empty tomb ay pinakita para ipakita na ang Diyos natin buhay. But of course, nakita natin on that Resurrection Sundays, yung takot ay napalitan ng ano? Ng pananampalataya. Amen! So sabi no, the women came to the tomb afraid. Natakot sila eh. Confused. Ano nangyari? Saan ang Diyos natin? Oo. Pero, ang angel nagsabi sa kanila, ba't nyo hinahanap yung buhay dito sa mga patay? Oo. So, nakita natin na dahil doon sa kanilang nasaksihan, dahil alam nila na si Jesus ay nabuhay na muli, no? Ano nangyari? They leapt with boldness and joy. Nagkaroon ng kasayahan. Bakit po? So dapat pala ang resurrection, ito po ay nagdadala sa atin ng joy. Before the resurrection, bago nila makita ang lahat, anong mayroon sa kanila? Fear. Ano? Doubt. Siya ba talaga Diyos? Ba't namatay? Confusion. Akala ko, Lord, ay ipapadala mo sa amin. Tagapagligtas namin, kaya ayaw matanggap nila eh. Na si Jesus ay King. Nagkaroon sila ng confusion. No? But praise God, after encountering the risen Christ, ano nagkaroon? Nagkaroon sila ng courage to preach. Kaya makita natin ang 12 disciples ni Jesus Christ, kahit nabuhay pa nilang kapalit, hindi sila natatakot. Kahit ilublob sila sa kumukulong langis, hindi sila natakot maglingkod kay Lord. Kahit sila ay binitin patiwarik, sila pa rin ay hindi natakot. Kahit si Stephen, binato siya ng bato hanggang mamatay. Sabi niya, Lord, huwag mong panagutin ang mga taong ito. Wow! Bakit po? Nagkaroon sila ng courage kasi alam nila ang Diyos na pinaglilingkuran, buhay. Sometimes, no, minsan sa mga cell group na inikutan namin, nagkakashare kami ng mga pagkakataon kung paano kami nakapunta sa Tuyukawa. Even though nasa Puji kami. It takes sometimes courage. Uncertain yung kami lilipat ng Tuyukawa. Uncertain that time. Hindi namin alam kung anong mayroon.
Uncertain para sa pamilya. Yung mayroon na kaming bahay doon, dadali mo sila rito, panibagong pakikisama, panibagong kaibigan, panibagong environment, lahat bago. Uncertain, hindi ka sigurado. Mabigat. No? Pero kung alam mo, kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, yung palang takot na yon, napapalitan yun ng pananampalataya. Nung minsan, dahil sa paglilingkod ko, ako'y tinanggal sa trabaho. At palagi ko ito sinishare sa inyo. No? Kasi nag-conflict sa trabaho. Kailangan akong magtrabaho ng Sunday. Ang problema, nagpapastor na ako. Hindi madali. No? Yung ipagpalit mo si Lord at ang trabaho, hindi po madali. Hindi ko kinukumpare ang inyong pananampalataya sa akin. Depende yun sa atin eh. Tama po ba? Iba't iba ang challenges, pero sabi nga, yung challenges na tatanggap nyo, depende rin sa level ng faith nyo. Kasi sabi ng Lord, walang problema na ibibigay sa iyo na hindi mo kaya. Ibig sabihin ko, ano yung level mo? Yun din ang level na ibibigay sa iyo. Yun nga lang, habang tumatagal, nagle-level up din yung problema. Totoo ba yun? O nung, di ba, nung kasunod ka, Lord, parang wala lang. Pero nung nag-umpisa ka, maglingkod kay Lord, ba't parang bumibigat? Pero napatunayan namin na kung kilala mo pala si Lord. Noon, sabi ko nga, nakapasok ako sa isang kumpanya, ibig sabihin, ay hindi naman shine pa, kundi kami ay Kiyakos Shine that time. No? Marami sa atin, at that time, mahirap makapasok ng shine sa company. Kaya kahit Kiyakos Shine ka pa lang, abay maganda na ang pakiramdam natin noon. No? Kahit paano may bonus na that time. No? Kung paano mo ipaglaban si Lord, hindi madali. After how many years, sabi niya, kailangan mo magtrabaho ng linggo. Hindi natin kayang matapos ang ating kuta ng Lunes hanggang Sabado lang. Kahit mag-8 oras pa kayo. Kaya umaabot ang overtime namin ng 100 hours. That time. Kasi 8 to 8. Lunes hanggang Sabado. Kaso sabi nila, hindi pa rin sapat. Anong kailangan? Pati linggo magtatrabaho kayo. Nako, challenge na. Ay tapos ako nagsisermon sa inyo, seek ye first the kingdom of God. Tapos ako ngayon. Tika. Hindi madali po. Madali magsabi, seek ye first. Pero pag nandoon ka na sa ganong kalagayan, hindi po madali. Bakit? Isipin mo ang iyong pamilya. That time, mayroon kaming hinuhulugang mansyon. No? So, ibig sabihin, 4 ang anak namin. Di ba? So, ibig sabihin, hindi po madali. Malapit na mag-college that time si Ila. So, medyo marami ang gastusin. Kung ikaw praktikalan, kung usapang praktikalan, di ka muna. Lord, pwede bang atras ko muna yung aking paglilingkod? Di ba? Na? Pero, alam mo, minsan, nag-struggle ako. Dumating sa point na nag-struggle din talaga ako. Sino bang susundin ko? Ang Lord ba? Ang pangangailangan ng pamilya ko? Alam ko, minsan, nakakaranas tayo ng mga ganong pagsubok sa buhay. No? Pero, alam mo, dumating ako sa point na sabi ko, Lord, panghahawakan ko yung pangako mo. Sabi mo, no, that if we seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added. Lord, panghahawakan ko to. Ano man ang mangyari. Kaya sabi ko doon sa sabi ko, hindi ako magtatrabaho ng linggo. Kung tatanggalin niyo ako, wala akong magagawa. Ipaglalaban ko. Sabi ng leader ko, ay di ba may mansion kang hinulugan? Opo, sabi ko. Paano na yon? Bahala na si Lord. Pag sinabi mo sa mga Hapon, bahala na si Lord, sabihin niya, nani kakangayro. O kasi na. Di ba? Sasabihin ka nun. Di ba may 4 ang anak mo? Opo. Paano na sila? Bahala na si Lord, sabi niya. Sabi niya, hindi kita maintindihan. Sa totoo, hindi nila maintindihan mayroon tayo. Unless lang na ma-encounter mo si God, doon nagbabago ang lahat.
Pero dahil alam ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko buhay, sabi ko kay Pastora, hindi, panghahawakan ko to. At nangyari nga, natanggal ako. Di sana pinagpili natin, Lord, sana baguhin mo ang isip ng aking leader. Hindi, sabi ko, Lord, kung talagang gusto mo na ilipat ako, alam ko, ibibigay mo sa akin mas better na work. Pangahawakan ko, Lord, yung pangako. Alam mo, nangyari, mas maiging trabaho ang binigay sa akin ng Lord. Habang ako ay nag-assume, kumuha ako ng license sa pagpuporklip. Di sa next na trabaho ko, sabi niya, ito lang sahod mo. Sabi ko, hindi. May license ako, gagamitin nyo pagkatapos sa sahuran mo. Yabang, ano? Yabang na. Eh, sabi niya, bibigyan kita ng ganitong sahod, pero wala kang OT. Sabi ko, okay lang, kasi magmi-mentoring ako sa Toyokawa. Pero ang sahod nun, parehas lang na nag-OT ako ng 3 hours. Kaya kahit wala akong OT, ibig sabihin, ang sahod ko hindi magbabago. So sabi ko, tama nga, Lord. No? At alam mo, nangyari, yung mga takot ko, napalitan po yun ng pananampalataya kay Lord. At alam mo, hindi po ako nagsisi kailanman. Binigyan ako ng mas malaki pang sahod kaysa dati, mas malaki ang bonus na natanggap ko kaysa dati. At alam nyo, this is, bihira po mangyari yon. Na during that time na ako ay tumatanggap ng kuyo, pinagtrabaho na kaagad ako. At sabi nila, hindi mo na namin ipapasok yung sahod mo. Ang gagawin namin, pagkatapos ng kuyo mo, unti-unti namin ipapasok sa sahod mo every month. Yung lahat ng sahod mo within 3 months na. Ibig sabihin, within 3 months na may kuyo ako, doble sahod ko. Palakpakan natin si Lord. Kaso kailangan ka lang mag-step in ka. Kailangan talaga mananghawakan ka sa salita ng Panginoon. Kagaya po dito sa nangyari during that resurrection. Actually, dati takot sila. Pero nung nakita nila ang Diyos, nakita nila buhay, no? Yung kanilang takot na palitan ng courage. Ano pa? Faith. At nagkaroon ng joy. Sa totoo, yun po ang isang ang pinakamaganda na nangyari. Nung ako'y nagdesisyon na ipaglaban ko si Lord, nagkaroon ako ng peace at joy in my heart, serving the Lord. At simula nun, hindi na ako natatakot kailanman. Kasi alam ko naman na si Lord ay magbibigay sa akin ng totoong pangangailangan natin. Basta unahin lang natin si Lord. So resurrection turns fear into faith. Napakaganda pa to, mga kapatid. Amin po ba? Kaya nga, an encounter with Jesus Christ changes everything. Tama po ba? Actually, kahit dito, mayroon tayong tinatawag na encounter. Of course, nakita natin, pag na-encounter mo si Lord, nagbabago ang lahat. Totoo ba yun? Sino makapagsabi ng amen ngayon, malakas na amen? Nagbago, halata ba? Halata ba? Dapat halata, no? No? An encounter with Jesus changes everything. Nagbabago talaga eh. No? Hindi mo matago, no? Bakit po? Fear is replaced with faith and worry replaced with peace. So kung may nag-worry pala ngayong umaga, isa lang solusyon. Dapat ma-encounter mo si God sa buhay mo. Amen po ba? Kasi kung kilala mo ang Diyos mo na pinaglilingkuran mo, hindi ka matatakot kailanman. Amen po. You agree with me? So hindi lang po ito, no? Hindi lang po ang dala ng resurrection ay yung takot ay mapalitan ng faith. Ano pa? It also restores the broken. Tingnan niyo si Peter. Actually, ang yabang. Pero, he denied Jesus 3 times. At ano nangyari? He felt guilt and shame. Ang pinakamahirap po na kalaban, yung ikaw inside of you, mayroon kang guilt. Kahit na matulog ka, hindi ka makatulog sa guilt nararamdaman mo. Nakala mo, pikit yung mata mo, pero yung diwa mo, kumikilos pa rin. No?
At ang pinakamahirap na kalaban ay yung konsensya mo. Kahit na hindi ka kausapin ng mga tao sa paligid mo, pero pag yung sarili mong konsensya, ang nangusap sa iyo, mabigat po yun. Alam niyo si Peter, ganun po ang kanyang kalagayan. No? Broken siya. Lord, sabi ko pa man, over my dead body. Pero Lord, 3 tanong lang eh. Siguro kung kayo sa si Peter, grabe. Kaya actually, 2 silang parehas nagkaroon ng ganun kalagayan. Even Judas ay naramdaman yun. Yun nga lang, mali ang ginawa ni Judas. Kinitil niya ang kanyang buhay. Imbes na ayusin, bumawi, hindi. Pero si Peter nagbago. Bumawi siya pagkatapos noon. Nung nakita niya si Jesus na buhay, no, iba po ang nangyari. Sabi niyan, after the resurrection, Jesus restored him. Hindi restored ng Lord si Peter. No? Kaya nga si Peter ang kauna-unahang pastor ng Jerusalem Church. Si isang preach lang ni Peter, ilan na naligtas? Ha? So nakita natin sa isang preach niya lang, no? 3,000 ang naligtas. Sa isang preach niya lang. Wow. Sipin mo yon. Isang tao na padalos-dalos magdesisyon, ay minsan mahirap nating husgahan yung isang kapatiran natin. Ito, pasaway lang to eh. Ito, madali ito magsalita, pero wag nating husgahan. Si Peter, ganun eh. Nagkasala din siya eh. Pero nung nirestore siya ng Lord, sa isang preach niya, naligtas 3,000. Wow. Kaya natin yon. Sa isang preach lang, 3,000, no? Kaya mga kapatid, sabi dyan na, tinan nyo, kung halimbawa, nagkaroon ka man ng failure ngayon, ang sabi dyan, failure is not the end. Sabihin mo dyan sa katabi mo, failure is not the end. Amin po ba? Because God restores those who return to Him. Yun ang sikreto. Kailangan lang manumbalik ka sa Kanya. Aayusin ka muli ng Lord. No? No matter how far you have fallen, the risen Christ is ready to restore you. Wow! Ang ganda po nito. Ulitin ko. No matter how far you have fallen, the risen Christ is ready to restore you. Nalayo ka ba kay Lord? Kaya kang ayusin ng God. Marami kang pagkakamalit, pagkukulang, kaya kang ayusin ng Lord. Ang kailangan lang, manumbalik tayo sa Kanya. Amen. No? So, hindi lang pala, nagre-restore siya ng broken. No? Hindi lang pala siya, nagre-restore ng takot, papunta sa panampalataya. Ano pa? Also, the resurrection, release power for living. Sino gusto dito maging matagumpay ang inyong buhay Kristiyano? No? Si Lord ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang mabuhay. Kasi ang iba sabi nila, pag sila'y failure, anong sinasabi nila? Ayaw ko nang mabuhay pa. Sino nakarinig ng ganon? No? Romans 8:11 says, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. That means, na ibig sabihin ito, you have the power over sin. Ibig sabihin, kung may mga kasalanan ka dating nagagawa na hindi mo kayang baguhin, ang pagkabuhay na mamuli ng Panginoon ay magre-release, magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, lakas upang ma-empower mo ang kasalanan sa buhay mo. Kaya hindi na ang iyong team song ay gusto kong bumait pero di ko magawa. Anong bagong team song ngayon? No?
I can do all things through Christ who strengthens me. Palakpakan ba natin si God? Sabi po ba? So you have strength, no? In weakness. Palalakasin ka ng Panginoon kung saan ka mahina. And you have victory in trials. Wow! So, yun po pala ang ibig sabihin na mayroon po tayong kalakasan na i-release ang Panginoon sa atin upang tayo'y mabuhay. Hindi na tayo talunan. Sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, hindi ka na talunan. Victorious ka. Amen? Ha? So the same power that raises Jesus from the dead is not just historical, it is available today. Amen. No? Kaya nga, ang mensahe sa iyo ng Panginoon ngayong umaga, stop living defeated and start living empowered. Hallelujah! Amen! No? Start living defeated. Stop. Stop living defeated and start living empowered. Amen! Woo! Hallelujah! At pagkatapos nito, bibigyan ka ng Panginoon ng tinatawag na eternal perspective. Alam nyo, sa isang engineering terms, pag sinabing perspective, yan po yung kabuuan na makikita mo kung ano man planong mayroon ka. Pag sa isang bahay, pag sinabi na, pwede ba makita ang perspective ng bahay na gusto mong gawin para sa akin? Ibig sabihin, pinapakita na yung kabuuan nun. Tama po. Perspective. Ibig sabihin, yung resurrection na nangyayari ay nagbibigay ito sa atin ng isang magandang future para sa atin. Eternal, perspective. Ibig sabihin, nakikita mo na ang iyong future kung ikay sumunod kay Lord. Alam mo, kami na-inspire nitong ilang mga araw habang kahapon, especially kahapon, habang nagkikwento sa amin si Sis Olga na mga last minute ni Madel. No? Sorry ha, siya ang naging natin ngayon kasi very actual, very present sa atin ngayon. Di ko lang alam sa mga nasa online. Pero napakaganda ng mga kwento on the last moment kasi makita natin na pag ganun ka, may karamdaman ka. Mostly, ang attitude ay pwedeng nagwawala, pwedeng yung mga sama ng loob ang nilalabas. Kayo kasi, di ba? Mayroong mga ganun, no? Pag malapit na mamatay, sinisisi pa yung mga tao. Pero kay Sis Madel, ang ganda ng kanyang mga binitawan, no? Mga salita. Na bago siya namatay, sabi niya, I love you Mama, I love you Papa, bye-bye Mama, bye-bye Papa, bye-bye Pastor, bye-bye Pastora. Grabe lahat. No? Mga kapatid niya, kasama kami sa pinagbababayan niya. Kaya nga, kahit nandoon kami, sabi ko lang, ayaw ko lang umiyak. Pero grabe yung mga words. Sabi niya, wow, nakikita ko ang liwanag. Sabi niya, dumarating na. Sabi niya, ibig sabihin na, alam mo na, pag sinabing liwanag, alam mo kung saan siya papunta. No? Kaya nga, minsan sabi, nung pauwi kami ni Pastora, actually nagkwento din kami ni Pastora pag uwi namin. Sabi namin, bakit no sa dami ng ating dami tayo nanalangin, bakit kaya hindi man lang sinagot ng Lord? Minsan pwede ka magtanong ng ganun eh. Pinag-pray natin. No? Kahit ang tatay niya, grabe, ang nanay niya, lahat tayo nag-pray. No? Minsan, bakit Lord? Kaya sabi ko nga kay Pastora, kay Lord na yon, wag na natin tanungin siya. Kasi alam niya kung ano ang maganda para sa kay Sis Madel. No? Pero, yung pala, minsan nagsabi Sis Madel sa kanyang nanay, sabi niya, wag mo na akong pag-pray na ako'y tumagal pa ang buhay ko. Kasi lalo lang din maghihirap ako. Tingnan nyo lang. Grabe, no? O nga naman, sa kanyang kalagayan, patagalin mo pa, lalo lang siya maghihirap. Alam mo, how many weeks na hindi na po siya nakakatulog ng nakahiga. Kaya nung nandoon kami, minsan dumalaw kami, hindi man ako nagsasalita, pero nadudurog puso ko. Eh lalo kung kayo magulang nitong batang ito,
yung siya ay, sabi nga nila minsan, Pastor, natutulog yan, nakatayo. Paano kaya? Kaya pwede na lang namin, Pastor, tali at iano sa dingding para makatulog siya eh. Kasi pag ihiga siya, natatakot siya, nahirapan siya huminga. Kaya nung nandun minsan kami, yung hawakan na ni Pastor yung kanyang paa, biglang umupo siya ng gano'n. Tapos, tulog, upo. Kaya, grab, sabi namin, wow. No? Pero nakita nyo, one Sunday, pumunta pa rin dito. Alam nyo, last Sunday, gusto pa sanang pilitin niya ang kanyang sarili. Pupunta pa rin dito, magsimba. Sabi ko, kayong lalakas nyo, hindi kayo makapunta sa church. Ito may sakit, pilit niyang dinadala ang kanyang sarili. Para naman ako nang hihina doon. Pero totoo kaya, no? Grabe po yun. Pero, ibig sabihin, sabi ko nga kay Bro Edgar, sabi ko, hindi man grinant ng Lord yung ating mga dalangin, pero napakaganda ang ginawa mo. Bakit? Yung siya ay dinala mo kay God at nakakilala. Hanggang last moment ng kanyang buhay, pilit niya rin dinadala yung kanyang mga kapamilya papunta kay Lord. At alam mo, yung isang dinadala niya rito, no, ay actually kagaya din ng kalagayan niya. Halos maghihiwalay na yung mag-asawa. Sabi niya, ganyan din ang buhay ko dati. Ayaw ko niyang maranasan niyo. Kaya habang maaga pa, tara sa church. At alam mo, ang babae doon nag-church, minsan ang lalaki dinadala niya rito. No? Kasi maghiwalay nga. Nag-chismis patuloy kayo. Pero hindi, ang ganda po, ganito. Hindi po yon chismis. Pero ganito ang sabi niya, Pastora Carmela, pag mong bibitawan siya, no, dalhin nyo kay Lord. Kaya nung kagahapon doon kinausap ko, ikaw, magpatuloy ka. Dapat hindi nasayang yung effort ni Madel. Dapat yung kanyang inumpisahan, tatapusin mo. Sabi niya, upo nga, Pastor. No? Kahit doon na sa misis kagabi nandun sa harapan, yung respond niya, nung kinikwento ko yung mga ganong kwento, grabe kahit siya maiyak-iyak siya. No? Grabe yung atmosphere kagabi doon po sa namin, no? Sa funeral service. Grabe po, talagang ang gaganda po ng kwento, no? Ng kabutihan ng Panginoon. Bakit po? Kasi alam natin na bagaman siya, kasi pinabirthday lang po siya, 30 years old, napakabata. Actually, last week lang siya nag-birthday ng 30 years. Napakabata. Pero ang kagandahan, alam mo, bago siya kinuha ng Lord, nakita niya yung perspective ng kanyang buhay. Sabi niya, alam mo dito, minsan nagkikwento siya, sabi niya, dito, may mga nakaitim din, nakasilip sa akin ng ganun. Kinikwento niya. No, habang minsan sabi niya, alam mo, sinusubukan din nila ako, pero hindi. Ako'y magpapatuloy kay Lord. Up to the last moment ng kanyang buhay, nakita ko itong batang ito, nanindigan siya. Kasi nga po, nakita niya no? That death is not the end. Heaven is real. Naalala niyo ang kwento ng mayaman at si Lazaro? Na yung mayaman na nandun sa impyerno, pinababalik niya si Lazaro kasi gusto niya maligtas yung mga kamag-anak niya. Yung patay ang nanalangin. Hindi yung tayo manalangin sa patay. Baliktad. Yung patay ang nakikiusap, no? Para abutin yung kanyang pamilya. Pero anong sabi ni Abraham sa kanya? Kahit buhayin ko pa ang mga patay na ito, kung hindi sila mananampalataya, walang epekto yun. Pero sa ngayon, mayroon akong mga pinadala doon. May mga propeta ako. Sa atin ngayon, may mga pastor, may mga leaders tayo pinadala para tayo paalalahanan. Sapat na yon para tayo kumilala sa ating Panginoon. Hindi na kailangan pang may patay na mabuhay para tayo mananampalataya. Amen po ba? No? Kasi alam natin na kung tayo'y sa kamay ng Panginoon, eternal life is secured. You believe that? Naramdaman mo ba yon? Na ibig sabihin, kahit na may problema ka ngayon, kahit may pinagdadaanan ka,
Kahit kunin pa tayo ng Lord eh. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na kamatayan, hindi kinakatakutan. Kasi kung alam mo na eternal secure ka, kahit anong oras ka kunin ng Lord. Amin po ba? Nakikita mo na yung future mo eh. Ang kailangan lang magpatuloy tayo kasi mayroon tayong eternal life. At ito'y sinigurado na ng Panginoon. Anong ginawa niya? Nauna siya doon eh. Ipinaghahanda na yung para sa iyo. Amin po ba? No? So maganda po to na makita po natin. Kasi nga, si God ay inihanda niya ang lahat. Yung kanyang pagkamatay sa cross, hindi po yun walang dahilan. Hindi lang po yun para sa kanya. Actually, hindi para sa kanya. Diyos na siya. Mamatay siya at hindi sa cross, Diyos pa rin siya. Pero ginawa na yun hindi para sa kanya sarili, ginawa niyang para sa atin. Para sa iyo at para sa akin. Tayo may kasalanan eh. No? Tayo ang nakinabang. No? That's why we don't just to live for today. Dapat ang perspective natin, we live for eternity. Yung ating buhay dito, pansamantala lamang yan. Pero ang totoo, mayroong nag-aantay sa atin, eternity. Mayroong nag-aantay sa atin, buhay na walang hanggan. Amen po ba? So the cross proves God's love, but the resurrection proves God's power. Amen po. No? Ibig sabihin, ang Diyos natin ay may kakayanan upang tayo ay muling buhayin at makasama siya magpakailanman. Amen po ba? No? So today, the resurrection is a promise fulfilled. A victory that's secured. Dapat magdadala rin to sa ating buhay ng isang transformation. Because He lives, we can face tomorrow. Today, as we come to an end of this message, we are reminded of one unshakable truth. Ano yung tinatawag na unshakable truth? The tomb is empty and Jesus is alive. This is not just a history, but this is our present reality and our future hope in the Lord. Because He lives, our past is forgiven. Because He lives, our present has a purpose. Kung bakit nandirito ka ngayon, may purpose ka. Kasi nga ipamalitan natin yung mabuting balita na yon. Because He lives, our future is promised, secure. No? So today, the reason Jesus Christ is calling you. Ang tanong, are you carrying burdens? Ibig sabihin, kung ikaw nakakilala na kay Lord, kamusta yung ibang mahal mo sa buhay? Kamusta yung iyong mga kaibigan? Gusto mo rin ba silang madala sa paanan ng ating Panginoon Jesus? So, ibig sabihin, burdens yun para sa iyo. Or are you feeling defeated? Pag ang feeling natin defeated, hindi ka makakilos. Wala kang gagawin, uupo ka lang. Kung minsan, kamusta yung kalagayan mo? Are you far from God? Nalalayo ka na ba sa kay God? So there's an invitation of the Lord today. Ang sabi, come to Jesus. He is not in the grave. He is here right now. He's ready to change your life. Tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Oh, we praise you, God.
Dahil sa ginawa ng Panginoon sa cross, dahil sa muli niyang pagkabuhay, kailangan lang at nararapat na sa purihin natin, Panginoon. Isang awitin nagsasabing, Hosanna in the highest. At gusto kong awitin natin ito at habang inaawit natin, kung ikaw ngayon may mga pinagdadaanan sa buhay mo, sa palagay mo parang ang layo mo na kay Lord. Posibleng nandito ka sa church, pero parang ang layo mo sa kay God. Pwede mo itaas mong kamay mo ngayong umaga. At habang inaawit natin ang awitin na ito, hayaan mo na mangusap muli si Lord sa puso mo. At hayaan mo ang mensahe ng resurrection na ito ay muling magpapaalala sa iyo, walang imposible kay Lord. Ano mang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon sa mundong ito, kayang lutasin ng ating Panginoon. Hallelujah!